Holiday, isa sa pinaka-paboritong word na nababasa ko madalas sa kalendaryo. Sorry. Kaya tara, wag na nating palagpasin yan. Samahan nyo kami sa isang resort sa Lipa, Batangas para doon mag-stay ng 2 araw. Sa ngayon ay nandito nga tayo sa MCX. Palabas na tayo ng SLEX at tuloy-tuloy pa, makalipas ng ilang minuto ay nag-stop over muna kami sa isang gasolinahan sa Petron para mag-ihi break. Ayan, dahil ihi na nga si Butit. Sorry. At after pa niyan, tuloy-tuloy na kami hanggang sa marating namin itong napakalaking sardinas na to sa exit ng Santo Tomas. At dire-diretso nga tayo dito hanggang sa marating naman natin itong exit ng Lipa, Batangas. At pagkarating nga namin dito sa Lipa, Batangas, hindi muna kami kumain ng lomi kahit gustong-gusto ko nang kumain ng lomi. Sorry. Dumiretso muna kami sa resort na pupuntahan namin para mas maaga kaming makarating at makapagpahinga saglit. At after pa ng ilang minutes, narating na natin itong The Zen Villas Resort. At pinark lang natin saglit ang sasakyan natin at pumasok na nga tayo sa loob. Ito nga yung loob ng reception nila. Maganda, maaluwag at maaliwalas. And after nga namin mag-check-in, tinulungan na kami ni Kuya papunta dun sa cabin na pag-i-stayhan namin. Ito nga yung mga cabin nila. Bagong gawa daw to. Kaya halika, pasukin natin. Pagpasok nyo sa loob ng cabin, maganda yung loob ng cabin, malamig, maganda, bago yung aircon. Ayan, nagtumatago pa yung wife ko para hindi daw siya makita. At ito nga yung CR nila at hindi ko nga ini-expect na ganito kaganda at kalaki yung CR nila dahil maliit lang tingnan yung cabin sa labas. At sa loob naman, ito yung magiging view mo pag tumingin ka sa labas. Ayan, tapat na tapat lang namin yung pool. Pagdating naman sa pool, meron sila ditong pangbata at meron din silang pang-adult. Kaya kung mahilig kang mag-swimming, kagaya ko, makakapag-swimming ka ng maayos at maliwalas. Dahil nga gala tayo, inikot na natin ang buong resort. So meron nga sila ditong mga cottages na pwede nyo pag-stayhan kung day tour lang kayo. Meron din sila dito mga big rooms, good for big families, at outing ng barkada. Pwede rin sila dito mag-accommodate ng mga company event katulad ng mga team building. At ito naman yung kanilang common CR para sa mga small cabins katulad ng mga to. At dahil medyo mahaba nga yung biyahe namin, si Butit nag-crave ng mango shake kaya umorder na agad siya pagkarating namin. At syempre, kumain na rin kami dahil medyo nagutom nga kami sa biyahe. At syempre, dahil aquaman tayo, hindi ko na pinatagal yan after kong kumain. Ito na, naligo na agad ako sa pool dahil wala akong kasama. Nakaswimming ako ng maayos at maaliwalas. Ayaw, di ma! At nung gabi naman, nag-try kami mag-explore ng kakainan at nakita nga namin itong isang food park malapit lang dito sa resort. At ito nga, bagong-bago yung kinain namin, chick silog at saka long silog. Ito naman yung second day namin, tinanghali na kami ng gising at ito nga, medyo maulan. Siyempre, magbe-breakfast na tayo. Sa binayaran namin, meron na nga kasamang free breakfast. Kaso, walang bangus. Talo! Uhulihin pa daw eh. Sorry. At dahil wala ng bangus nung second day namin, ito na yung in-order ko. Isang long silog at saka isang tapa silog. At syempre, after natin mag-breakfast, relax muna tayo. At syempre, nag-check na rin tayo ng email dito dahil love na love nga natin yung trabaho natin. At pagdating naman ng tanghali, dahil hindi na talaga mapigilan yung cravings natin sa lomi, pinuntahan na natin ito si Binok's Lomi House para kumain ng lomi. Isa nga ito sa mga sikat na kainan ng lomi dito sa Lipa, Batangas. Kung ikaw nga ay hindi pa marunong kumain ng lomi, aralin mo na kung paano para mas makain mo siya ng masarap. After nga namin kumain ito, food coma na naman. Kaya nung hapon, naisipan kong tumakbo para man lang mabawasan yung kinain ko dahil sobrang busog talaga ako ng tanghali. At third day naman namin, wala na kami halos ginawa. Nag-swimming na lang saglit and then nag-check out na kami. Yun lang, maraming salamat!